anak ko, may kasama ako dito sa bahay. Mag-isa lang ako dito. Yung makita mo. Ilan po anak niyo? May tatlo, 2 babae at 1 lalaki. Malalaki na ba? Malaki na, may mga husband. Ang babae ko may mga husband na. Ang lalaki ko wala pa. Wala husband. Parang dami nun mga husband. Mamo yung relasyon, hindi naman lifetime. Mayroon na nga maghiwalay. Mayroon yun. Hindi yan lifetime. Ngayon, nag-aanap ako ng manginjuwa, manginasawa kasi mag-isa lang ako dito sa bahay. Ang gusto ng mga anak ko, tatay, mag-asawa ka para at least may kasama ka yata dyan. Ano pong trabaho niyo? Laundry shop. Sa laundry. Importante, gusto niyo. Diyan lang din po sa Cavite. Cavite, sa Istana Subdivision, Tansa, Cavite. Okay. Ikaw, may anak ka? Wala? Byuda? 2. Okay. Ang asawa na rin. Ay, pantay tayo. Nasa Negros. Taga Negros. Occidental. Kasi nandun yung dati kong Batay, hanggang tayo yan, patay. Siguruhin mo, baka napunta tayo kay Rapi Tulpo, patay tayo. Sir, hindi po ba kayo na-briefing ni manager? Lahat ng nabanggit nyo, bawal po yan dito. Ayaw, kisang taon ko, sir. Ayaw ko na ulitin, sir. Sige. Alam niyo po, di naman ako sasali pagka may sabit. Kasi kahit ako ayoko. Yung pinipili ko nga yung same ng status ko at ayoko rin ng separated. Kasi alam mo kasi yung separated may tendency pang magkabalikan pa yun. Ako hindi na. Separated kami na 12 years. Pero may husband na yung babae. May asawa na siya. Ako, wala. Kausap ko yung mga anak ko Sabi niya, tatay, hindi mo na pagpaila ng kaso si mama kasi mag-asawa ka na lang. Yun. Oo nga. Ibang dami naman dyan sa Pinas. Oo. Mahirap. Mahirap dito sa Pinas. Totoo yun. Hindi basta-basta magpasok sa isang relationship kasi iwan ko. Maraming nakakatabo sa Pilipinas tapos nandyan sa abroad. Ang dami. Mahilig ako mag-unod sa mga balita. Pag mag-abroad ang babae, buo ang pamilya. Pagdating, wala na. Kasi siyempre, hindi makatiis. Ganon. Totoo yun. Alam ko yun nung dyan sa Saudi, sa abroad. Alam ko yun. Ang dami. Sana Oo nga. Totoo yun, ma'am. Kasi yung natawag na relationship, kailangan. Isipin mo yung kinabukasan ng mga anak mo, husband mo, anak mo, hindi nakalipay lang kasi may masaktan. Ako, nasaktan ako pero okay lang kasi kinausap ko yung mga anak ko. Sana Sabi ng mga anak ko, tatay, ayaw na, hindi na tayo maggasto ng pera sa kaso kasi kapag magkaso ka, tatay, mama namin yun. Kabayaan mo na lang, mag-asawa ka na. Kasi mag-asawa ka already, status na may kabit. Kasi kasal kayo, di ba? O kasal kami, hindi ako pwede ka pakasal. Aminin ko yan kasi sa computer yan, hindi mo yung government ng Pilipinas, kalaban mo dyan magpakasal ka ulit. Tapos fake yan. Fake yan, hindi yan original. Okay naman lang yun, kahit magsama, may kasama, magjuwa, basta nagpamahalan lang na walang hassle sa buhay. Walang problema. Walang magulo. Gusto ko madigaya lang na walang gulo, walang kalaban, lahat. Yun lang inanga ko sa buhay ko kasi kanina dito yung 2 kong babae. Sige na po mahirap na naman mag-isa. Mahirap. Mga listeners natin, tinutukoy po ni Sir ng mga babae niya, yung mga anak niya ha.
Kanina ko kasi 3 babae niya, ngayon 2 na lang pumunta sa kanya. Mga anak niya po yung tinutukoy niya. Ay, hindi, sir, 3 lang ako, 2 babae. 2 babae at 1 lalaki. Ang lalaki ko sa barko katrabaho. Sabi niyo po kanina yung anong 3 babae mo? Ay, hindi. 2 lang, sir, 2. Ah, 2 okay. babae at 1 lalaki. 2 babae. Oo. Yung 2 kong babae, sir, may ano na yun, may husband na sila, may pamilya na. Pero wala pa silang anak. Yung lalaki ko, wala pa. Nasakay pa sa barko. Wala ring husband. Wala pang asawa. Pero may girlfriend naman yun, ang junior ko eh. Alam ko yun. Ganun ba? Ang anak mo, babae, lalaki, 2? Puros babae. Okay lang yan, kahit babae, basta mabuti lang. Nandiyan ka sa Dubai, di ba? Oh. Ingatan mong trabaho mo, ayaw ka magloko dyan. Kung magloko ka naman lang, kailangan ng mangin jowa mo, mangin husband mo sa habang buhay. Mahirap pagloko, mahirap Bali ang magloko buhay. sa tamang tao, no? Hindi sa maling tao. Opo, Sir Daisy. Ganon. Kung magloko ka lang din naman, nasa tamang tao na. Wag sa mga... Hulog sa tamang lalaki. Oo. Grabe yung pagloko yan. Mino! Awan! May tao. Ilan ang edad mo? 53. Ay, mas mabuti. Ako 58, 5 years lang, nanay ko. Yun ang mabuti. 53 ka, 58 ako eh. Kasi kung mag-senior na ako, 2 taon na lang, mas-senior na ako, patay. Tanda na ako, yata, mag-60 na eh. Mujib, Madam Laila? Okay. Wala, may may driver kasi na ng ibang lahi. Yung Pinagpapagawang daw na yun. may napakinggan pagid ako dyan ng mga driver, mga lahi yan. Mga mabilis yan eh. Samantalahan na lang ka mo dyan, mag-ingat ka, ingatan mo yung trabaho. Hindi ako Always naman sinali. nag-iingat. Ingatan mo yung sarili. Kasi advice ko lang yan sa'yo, ma'am, kasi mahirap. Matanda na yon si Ma'am Sher, sa abroad Sher. Tanda ka na sa abroad. Ilang taon ka na sa abroad, ma'am? Dati, 2013, Kuwait, tapos Abu Dhabi, tapos 2020, bakasyon ako dyan. 1 year akong tambay dyan sa Pinas. Tapos balik ako nag-Qatar. Tapos balik dito sa UAE. Mas okay to, mas gusto ko dito sa UAE. Matagal na akong single. Kahit yung hindi pa naman patay yung asawa ko, hiwalay na kami. Pero still single. Mahirap maghanap ng Yun ang mabuti. Piliin mo yung single. Yung hiwalay lang, walang gulo. Kasi mahirap magulo. Magulo ka na single siya, tapos hiwalay, may gulo. Magulo yun. Kailangan, kung hiwalay na lang siya, yun yung gulo. Yun ang mabuti. Kasi ako nag-aanap ako ng ngayon isawa ko ang buhay. Kasi katanda na ako, magtanda tayo, walang kasama. Pareho dito, mag-isa lang ako dito. Yun. Dito ako gatulog. May aircon kasama ko. Ano yun? Sa bahay niyo? Oo. Oh. Dito ako sa taas, sa ilalim, laundryhan yan. Business namin ng mga anak yun. So bali sa inyo talaga yung business na yan. Oo. Mabuti yan. At least may business ka, diba? Ito yung lang trabaho. Kasi ako yung nag-manage niyan. Kasi para may trabaho ako. Kasi natanda ako. Kasi kung magtanda ako ng walang trabaho, mamatay ka, ma-stroke ka, yun ang mahirap.
Kasi kanina dito Okay. yung dalawang anak, yung bisita nila ako dito. Tapos bumalik naman sa ilang bahay. Oh. Okay. Sana mag-close din tayo para mas mabuti na gusto ko kahit hindi maganda, basta mabait lang. Yun lang. Oo naman. Basta may mabuting kalooban. Oo, Di yun ang naman kailangan mabuti. yung Kasi panlabas. iwan ko maganda, kung ginaloko ka, kahit pangit lang, kung hindi ginaloko, mabait. Yun ang mabuti. Ako hindi ako maglulokong tao. Kasi ano ako na isang salita, isang gawa ko. Kasi ang mali, mali. Ang tama, tama lang. Yun lang. Okay. So, paano kita makontak yata dyan sa ginatrabuhan mo? Kanya Okay dyan ko naman. At gusto mo makontak sa messenger? ipasa mo messenger mo Okay. sa akin. Tawagan kita palagi para mag-usap tayo. Oo. Hindi yan sinungaling ha. Okay lang, walang problema. Yung messenger ko, ang number ko, ipasa ko sa'yo. Yung number mo, ipasa mo sa akin para at least matawagan kita dyan sa ginatrabahuan mo. Pero mas mahirap pag yung magtawag Hindi, okay lang sa sa messenger kasi di mo naman pwedeng ano ko number kasi dito sa ibang bansa. Kaya messenger lang. Kasi mahirap na mo may dyan na sa abroad na kapag malaman ng mga amo, magalit yan. Hindi ba may day off ka? Ano dito? Meron. Oo. Yun, sana mag-day off ka, yun, matatawagan kita, tawagan mo ako para mag-usap tayo, mag-close tayo. Kahit dito sa bahay kasi ano naman ako hindi naman ako stay out. At saka okay lang, di naman allowed naman gumamit ng cellphone. Yung anak ko isa sa airport na trabaho, yun psychology yun sa airport. Sa international airport dito sa Pilipinas. Yung isa kong babae sa wholesale na trabaho, yun sa kumpanya. HR yun sa gaher ng tao, sa interview. Yung lalaki ko sa barko na trabaho, overseas. Yun. Okay naman pala, stable na sila, di ba? Oo, stable na, wala na akong problema. Wala akong ginagastuhan. Ang ginagastuhan ko, sarili ko lang. Wala akong bisyo. Hindi ako mainom. Hindi ako magsigarilyo. Hindi ako tahor. Pagkain lang bisyo. Pagkain lang. Kung naman pala, bakit iniwan ka ng wife mo? Hindi. Iniwan niya ako. Kasi siya ang nagmali. Siya ang mali. Hindi ako. So, gitan ko lang sa abroad siya. Pamantay mo na. Sa abroad siya. Nagpa-abroad siya, matagal. OFW din pala siya. Sa abroad, nangita siya ng kabit. Kaya ka ba? Ilonggo. Kay narinig ko kasi nangita. Oo. Nangita siya ng kabit. Isipin mo. Dito ako sa Pinas, nandun siya sa abroad. Hindi ko malaman, may kabit siya. May lalaki siya doon. Kailan ko sa sana ng kaso, may abogado kong kilala. Kung sabi ng mga anak ko, tatay, pabayain na lang yan. Matanda naman yan. Pabayain na lang, mag-asawa ka na naman. Kasi yung mga anak ko, mga matalino yun. Lahat sinasabi ko na sa'yo, mabait ako, hindi ako manunulokong tao. Ang mali, mali. Ang tama, tama. Siya ang nagloko. Kailan ko sana ng kaso. Pero ang mga bata ko ayaw. Oo. Sabi ng mga anak ko, kahit naman mag-file ka ng kaso wala ka naman magagawa na Wala naman. Tapos na eh. Hindi na. Mapriso sa pero ng mga anak ko, tapay ito, malaman ng ibang tao, priso mama namin. Di ba? Sabi ko, sige, pabayaan natin yan. Wala tayong magawa. Ginawa na eh.
Di ba? Matagal na siya sa abroad. 40 years na siya sa abroad. Sabi mo, paano ko nalaman nga dyan sa OFW? Alam ko yung mga tao, mga babae dyan sa abroad. Ayun, totoo yun. Hindi yung sinungaling. Oo nga. Hindi naman lahat. Hindi naman lahat. Pero mas makita mo dito sa cellphone o sa balita na maraming nag-issue yata dyan sa amin. Alam ko naman eh. Alam ko naman yun kasi pira yung ginahabol nila. Pero okay lang yun kung hindi ano ng sakit o kung magsakit uwi. Okay. Paanong sarili niya? Diba? Ikaw ingatan mo yung sarili. Yun ang masabi ko lang sa'yo. Ingatan mo yung sarili. Kahit saan ka nagpunta, dala mo yun eh. Diba? Oo naman. Always naman. Siyempre, ito yan. Ingatan ko. Yun lang masabi ko sa'yo. Kasi ang mga natawag na OFW sa abroad, alam ko yan lahat. Okay lang. Kasi nakatulong man siya sa pag-aral ng mga anak ko. Nakatulong siya, nakatapos sa kolehiyo mga anak ko. Okay naman yun, walang problema. Mga OFW dyan ha, huwag kayong magsinungaling. Kasi alam niya lahat ha. Kinig kayo, malalaman niya yan. Napagod na kasi nag-boost yun. Baka galitan ka yata yan? Hindi ako suplado, mabait ako. Baka galitan ka. Hindi, ibang lahi yun, ibang ano ko. Kasama dito. Uusap sila. Okay. Ingatan mo lang yung sarili. Yun lang sana, kapag natapos na magsalita tayo dito. Ibigay mo sa akin number mo. Ibigay ko number ko sa iyo. Ano ko, ibibigay? Ay, mahirap eh. Paano natin ibigay? Yun, Ayun nga, messenger nga. Yung messenger ko, LCB. Bawal ho nga magbanggit ng mga pangalan ninyo dito sa Facebook. Kahit nga full name ninyo, bawal nga po pag naka-live pa. Hindi kayo makahintay matapos oras yung dito. Alam mo sir, ako nga tao, gusto ko basta mabuti. Ang mali lang. Yun. Wala naman problema yun. Oh, sige, thank you. You're welcome. Saan ko ipasa yung messenger ko? Saan ko ipasa? Sige, tuloy-tuloy pong usapan ninyo. Ikakat ko na po kayo, tuloy-tuloy lang. No? Maraming salamat. Bukod sa mabait, loyal, manghuhula pa. Kaya kayong mga OFW, lahat alam niya. Huwag kayong ano dyan. Pumunta kayo dyan para kumita ng pera, pero ingatan nyo, baka magkasakit ho kayo.